Amaraj bilang tagapaglingkod ng Panginoon. Mula sa Srimad Bhagavatam 6:22 hanggang 24. Si Ajamila ay isang matuwid at disiplinadong Brahmana noong kanyang kabataan. Subalit dahil sa isang masamang association, siya ay nalihis ng landas. Iniwan ang kanyang mga tungkulin na muhal sa kasalanan at nagkaanak ng 10 sa isang babaeng bayaran. Ang bunso niyang anak ay pinangalanan niyang Narayan, isang banal na pangalan ng Diyos. Nang siya'y malapit ng mamatay, nakita niya ang mga Yamaduts o mga mensahero ni Yamaraj na lalapit na upang kunin ang kanyang kaluluwa. Dahil sa takot, tinawag niya ang kanyang anak, Narayan! At sa di inaasahang paraan, ito'y nagligtas sa kanya. Pagkasambit ni Ajamila ng pangalang Narayan, agad na magitan ng mga Vishnu Duta, mga mensahero ng Panginoong Vishnu, at hinarang ang mga Yamaduts. Sinabi ng mga Vishnu Dutas na hindi na maaring dalhin si Ajamila sa impyerno dahil nabanggit niya ang banal na pangalan ng Diyos. Nagtaka ang mga Yamaduts, kaya sila'y bumalik kay Yamaraj upang humingi ng paliwanag. Sa chapter 21, tinanong ng mga Yamadut si Yamaraj kung bakit hindi sila pinayagan na kunin ang kaluluwa ni Ajamila. Gayong siya ay malinaw na makasalanan. Dito, ipinakita ang katarungan at kaalaman ng mga Yamaduts tungkol sa Dharma o tungkulin at karma, gawa. Sumagot si Yamaraj ng may lubos na kababaang loob at karunungan. Ipinaliwanag niya na si Vishnu ang kataas-taasang tagapagpasya, Supreme Judge. Binigyan diin ni Yamaraj na ang tunay na tagapagpasya ng kapalaran ng mga nilalang ay si Vishnu at siya ay isang lingkod lamang. Ang kapangyarihan ng pangalan ng Diyos, ang pagsambit sa banal na pangalan ng Diyos, kahit hindi sinasadya ay sapat upang linisin ang kasalanan. Dahil dito, si Ajamila ay nailigtas. Ipinaliwanag ni Yamaraj na hindi na dapat pakialaman ng kanyang mga mensahero ang mga deboto ni Vishnu. Tanging ang mga hindi deboto ang saklaw ng kanilang kapangyarihan. Nagbigay din si Yamaraj ng mahaba at malalim na turo tungkol sa pagkakaiba ng katawan at kaluluwa, karma, at ang kahalagahan ng bhakti o pagsamba sa Diyos. Kahit siya ay Diyos ng kamatayan, kinikilala niya ang kanyang limitasyon sa harap ng Panginoong Vishnu. Ipinakita niya ang balanse ng hustisya at habag sa paghatol ng mga kaluluwa. At itinuro niya mismo sa mga mensahero ang kapangyarihan ng Harinama, ang pagbigkas ng banal na pangalan ng Panginoon. Ipinaliwanag ni Yamaraj na ang katawan ay pansamantalang sisidlan lamang. Ang kaluluwa ang knower of the field na hindi namamatay habang ang katawan ay subject to death and decay. Si Yamaraj ay nagpaliwanag na ang pagkamatay ay hindi ang katapusan, kundi isang yugto ng paglalakbay ng kaluluwa mula sa isang katawan patungo sa iba. Binanggit din niya na ang katawan ay binubuo ng earth, water, fire, air, ether. Ito ay tinatawag na gross body, samantalang ang kaluluwa ay hindi gawa sa mga elementong ito. Ang kaluluwa ay walang hanggan at hindi naaapektuhan ng kasalanan
o kamalasan. Sa sariling kalikasan ng kaluluwa, walang kalungkutan, walang kamatayan o pagkatakot. Ang tunay na tahanan ng kaluluwa ay ang espiritual na mundo, Vaikunta, hindi dito sa material na mundo. Sinabi niya na ang kamalayan o consciousness ay palatandaan ng kaluluwa. Kapag iniwan ng kaluluwa ang katawan, nawawala na ang kamalayan, kaya't patay na ang katawan. Kaya't ang layunin ng Yamaraj ay aralin ang karma ng kaluluwa. Hindi basta-basta ang panlabas na anyo. Subalit kung ang isang kaluluwa ay lumapit sa Diyos o nagsimula ng bhakti, kahit gaano pa kasama ang kanyang gawa, siya ay may karapatang mailigtas. Haribol!